Good day everyone! This is Chahin Mongala. Sa video ito ay ipapakita ko ang Tel Aviv National Park. After ng trip namin sa Jerusalem ng 3 araw ay pabalik na nga kami sa Tel Aviv para doon na rin kami manggagaling pagka pauwi na kami papunta ng Istanbul. Pupuntahan sana namin ng Dead Sea pero alam niyo na, niligaw kami ni Google. Si Google talaga! Kaya frustrated man ako dahil hindi ko nakita ang Dead Sea at hindi ko napuntahan ang City of Jericho, enjoy na lang namin yung nakikita namin kung ano yung nasa harapan namin ngayon. Mindset ba? Mindset. At dahil malayo pa ang aming biyahe ay magkukwento na lang muna ako kung ano yung masasabi ko dito sa bansang Israel. Dahil alam nga nila bossing na mahilig ako sa mga ancient cities, mga old cities, sa mga bato-bato, sa mga ruins, ewan ko ba kung kanino ako nagmana, ay talagang pinush nila na makarating ako dito sa bansang Israel. Nasabi niya, mamangha ka. At nung nagpunta kami sa wishing wall or sa wailing wall, na grant yung aming wish na magkaroon kami ng anak. Yun ang sabi ni bossing. So ako naman, excited naman ako. Tapos nag-search na rin ako kung visa-free ba talaga tayo at kung ano yung mga requirements na hinahanap ng immigration dito sa Israel para makapasok ang Pilipinong kagaya ko. So upon entry, chine-check yung passport mo, tapos kinokopy nila yung passport at hindi sila nagtatatak sa immigration ng entry stamp. At kung ikaw ay Filipino na kagaya ko, ay tayo ay visa on arrival, magbibigay lang sila ng maliit na papel na dadalhin mo habang ikaw ay nag-i-stay dito sa Israel. Hahanapan ka lang naman ng iyong proof of yung accommodation mo, tsaka yung return ticket mo. The rest, hindi na mahalaga. Marami sa mga nakapila na nauuna sa akin na mas tingin ko mas bata sa akin na hindi pinalad na makapasok sa bansang Israel. Hanggang airport lang talaga sila. Siguro isang puntos din na makapasok ako sa bansang Israel dahil kasama ko ang aking amo na blue passport holder at saka kasama ko rin yung mga alaga ko. So alam na nila kung ano yung trabaho ko. So ulitin ko yung mga requirements na kakailanganin nating mga Pilipino kung papasok tayo sa bansang Israel ay return ticket at saka yung magiging accommodation mo. Hindi mo na kailangan na magpakita pa ng iyong bank statement. At kung ikaw naman ay nagwo-work, mas mabuti na may dala-dala kang employee certification pero hindi naman nila hinahanap yun. At isa pa, hindi sila naglalagay ng sticker stamp o kaya ng stamp sa iyong passport, kundi nakaseparate to sa iyong passport. Hindi kagaya ng ibang mga bansa na ini-stick siya o kaya tinatatakan ng passport mo. Ang palitan ng US dollars sa New Israeli shekel ay 3.5 o 3.50 nung kami ay dumalaw ng Israel. Tapos ang presyo ng kada meal, yung medyo maayos-ayos na meal ay nasa 50 shekel. So medyo mabigat, mahal maging turista sa Israel. Maliban pa rito sa iyong kukuning accommodation kung mas gusto mo ng mahal or kung gusto mo ng mura. So hindi na ako nagtanong kung magkano yung kinuha nilang accommodation dahil mukhang mahal. Tsaka kasi nasa sentro lahat yung kinuha accommodation ni bossing kaya baka cannot afford ng tita nyo. Lumapag kami sa Ben Gurion International Airport at tapos noon ay nagpunta kami sa isang rent-a-car company para edi mag-rent ng car. Magdo-do-it-yourself lang kami sa buong pag-i-stay namin dito sa Israel. Sa Tel Aviv, iyan ang sentro ng Israel kaya marami ng modern houses at modern buildings at pati na rin yung mga taong nadoon ay modern na din. Hindi kagaya na nagpunta kami ng Haifa, medyo na-amaze ako sa mga tao although they are all friendly kasi sa pakiwari ko, they are all speaking in Arabic and then hindi sila masyadong matangkad actually. Tsaka hindi sila masyadong maputi. Sabi ko nga sa sarili ko, mas maputi pa ako ng isang paligo, ganun. Second day namin sa Haifa ay nagpunta rin kami sa Acre kung tawagin sa English at Akko naman sa kanilang salita. So na-amaze din ako doon kasi mas maraming Arabo o speaking in Arabic na
I'm not sure kung they are Jewish, but ang dami kasing mga mosque eh. So nakapaligid dun yung mosque, talagang tabi-tabi. So I think it's Arab, balwaten mga Arabo, pero they are all Israeli. So according to my research, ang Akko ay border na ng bansang Lebanon. Kaya siguro, ayun, they are all Arabic speaking. And yes, naririto na tayo sa Tel Aviv National Park. Pero hindi ako hihinto sa pagkukwento sa inyo tungkol sa mga na-experience ko dito sa Israel. Our third day in Israel, we went to Jerusalem. Doon kami mag-i-stay ng another 3 days. Kung bago-bago lang ako nag-a-abroad, siguro makukulture shock ako. What? Dahil alam namin at alam natin at alam ng karamihang Pilipino na kapag sinabing Israel, mga Jew ang naririyan. Pero mali ako. Karamihan ng mga nasa loob ng Jerusalem ng Old City ay mga Arab-speaking Israeli. Ito po ay based sa aking pag-observe dahil nakakaintindi po ako ng konting Arabic. Sa pamosong Temple Mount o tinatawag din na Golden Dome or Dome of Rock ay hindi pinapayagang pumasok ang mga Christian na kagaya ko kung dadaan ka sa Muslim quarter ng Jerusalem. May sinasabi silang entry point dito sa Jewish quarter pero hindi ko na inattempt pang pumasok. Kasi ako lang naman ang mag-i-explore. Ayokong mapahamak. At wala akong signal doon na para kung ano man yung mangyari sa akin ay pwede kong tawagan ng mga bossing ko. Medyo nai-intimidate ako dun sa mga Orthodox Jew, yung mga kalalakihan na nakasuot ng itim na merong mahabang buhok sa harapan. Pero that is their culture and their belief. Alam ko mababait naman sila at alam ko rin na wini-welcome nila yung mga turista sa kanilang bansa. Pero siguro dahil nag-iisa lang ako at hindi ako taga ron, kaya medyo umiiwas ako sa kanila. Ewan ko ba? Sa first day namin sa Jerusalem ay kumuha kami ng local guide at inikot kami sa loob ng Old City. Ngunit sa second day, ako na lang ang umikot mag-isa. Doon naman ako sa palibot naman ng Old City. Nasa akin ang passport ko, may pera ako, nasa akin ang mga cellphone ko, nasa akin ang ID ko. So kung gugustuhin ko, pwede na akong tumakbo, di ba? Pero hindi ko pa rin pagpapalit ang aking work sa magiging work ko doon kung just in case lang na nagbalak ako ng hindi maganda. So ginawa ko that time ay umikot ako sa buong Old City Wall. Nagpunta kami sa Garden of Tomb. Tapos nagpunta ako sa Mount Olives. Nagpunta ako dito sa may Gethsemane. Dinaanan ko rin ang Mount Olive Cemetery or Necropolis. Tapos bumaba ako sa Kidron Valley. At tapos dinaanan ko rin ang Absalom Monument. Tapos dumiretso ako dun kay Zechariah's Pool. Yeah, kay Zechariah's Pool. Pero sarado siya eh. Matapos nun, parang naliligaw na nga ako. Kaya hindi ko na alam. Dumidilim na. Nasa sementeryo pa rin ako. So, that's our second day. Yung third day ay nag-impake na rin kami. Papunta naman dito sa Tel Aviv. At ito na nga, narito na nga tayo sa Tel Aviv National Park. Let us enjoy this green grass of hope. So, these trees are the Ficus religiosa. Yung dalawang ibon na green. Ayun o. So yung gawin na yun, ang ganda doon kasi mga eucalyptus ang nando doon. Kung may ka-date ka, ayos na ayos. Dito naman mga bata. Mga aso, ganun, na nililibot nila. Pag lumalapit ako, hindi sila sumisigap. Pag lumalayo ako, tsaka sila sumisiyap. So, ayan. Bawal daw kumain. Bawal daw ang soft drinks. Bawal ang mga balls. Bawal ang aso. Bawal ang bisikleta. At bawal manigarilyo. So, ito yung park nila.
Ito, pinoprovide ng ano to, provided to ng kanilang government. Napaka-peaceful. So, konti kasi tao. Sana all may gantong kasama. Yung mga bata pwede dyan. Then, doon yung mga bata. Doon yung dalawang ibon. Yung mag-asawa.